Mga food explorers, ngayong papalapit na ang Pasko, marami sa atin ang nag-iisip na ng mga pwedeng ihanda sa nalalapit na holiday. Don't you worry, I got you covered! Dahil tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng mga simpleng putahe pero pang malakasan ng dating. One of the siguro go-to dishes when it comes to chicken as the main protein, I think chicken alaking would be on our top 10 bilang Pilipino, no? And madalas din namin itong sineserve dati sa hotel. And kadalasan partner nito, kanin. Did you know you can actually use pasta as your starch component? So gagawa tayo ng pasta chicken alaking. So we have here our chicken breast. So fifilet lang natin to. So ready na yung ating chicken breast. Meron tayo ditong chicken carcass. Lagay lang natin dito sa ating pan. Using yung stock na nabuo natin, dito natin pakukuluan yung ating pasta. So we've been cooking our pasta for about 8 minutes now. According dun sa instructions, mga 12 minutes dapat yung cooking time. But we wanna serve this al dente, kaya ngayon pa lang tatanggalin natin. We have to consider din na habang nagpapalamig siya, mas naluluto siya. So by the time na isi-serve na natin siya with our sauce, luto na siya. Doon sa perfect doneness na gusto natin. We're just gonna add in some oil. And then we save yung ating stock. Using the same pan, we're just gonna add in some oil. Yung ating chicken. Para hindi ma-overcook, tatanggalin muna natin yung ating chicken cubes. And then using again the same pan, gigisa na natin yung ating sibuyas at bawang. Kapag nasangkot siya na natin yung ating sibuyas at saka yung bawang, ihabol na natin yung ating mushrooms. We're using shiitake and yung ating button mushrooms. So once na nag-caramelize na rin yan, we're just gonna add some stock. I-deglaze lang natin ng kaunti. And then kapag nag-reduce na ulit, you might wanna add some more oil. And then saka tayo maglagay ng ating all-purpose flour. So kapag nakita ninyo na naluto na yung ating harina, saka na natin ibanto yung ating chicken stock. So make sure na haluin nyo ng maigi to para hindi masunog yung ilalim. So yung mushrooms natin at this point, luto na siya. Babalik na natin yung ating chicken cubes and finish natin siya with our bell peppers and yung ating cream. And then adjust na natin yung seasoning. Let's add some fish sauce and some salt. So, okay na yung sauce natin. After we turn off the heat, saka natin ilalagay yung ating green peas. Food explorers, eto na ang easy dish pero 5-star ang dating. Ang pasta chicken alaking. So kung gusto mong mapa-improve yung iyong culinary game, there are things na pwede mong pagpraktisan para kahit gumagamit ka ng mga simple ingredients, pag titingnan, mukhang professional yung gumawa. Pero yung level of difficulty, sakto lang. Pang beginner lang, ika nga. So papakita ko sa inyo paano gumawa ng bacon wrap turkey breast. So, pag nagra-wrap tayo ng meat, better kung meron tayong ilalagay na stuffing sa loob. One of the things that I consider when I'm adding stuffing is yung texture. I'll be adding chopped cashew nuts. For color naman, we'll be adding parsley. So, hindi ko na yun i-chop.
And for flavor naman, we'll be adding lemon zest. And then imamash lang natin to, and to basically have something to bind the ingredients together, we'll just be adding a knob of butter. So once na ready na yung filling natin, ilalatag lang natin ng pantay-pantay yung ating bacon. So yung parang pinaka nasa ilalim. And then ilalatag natin yung ating flatten na turkey breast. So season lang natin to ng salt. And then saka natin ilatag yung ating filling. Iro-roll muna natin yung turkey breast. Saka natin ibabalot ngayon doon sa ating nakalatag at nakapatas na bacon strips. Let's set this aside and then ifa-fry na natin on a cold pan. After cooking our bacon-wrapped turkey breast sa low fire for about 15 to 20 minutes, pwede na natin itong iserve. Pero tanggalin muna natin sa pan kasi gagamitin natin yung oil na nag-render from the bacon as yung pinaka-sauce natin. Meron tayong all-purpose flour dito. Lagay lang tayo siguro mga 2 kutsara. So once makita na natin na medyo nagbabrown na yung ating all-purpose flour, pwede na nating ibuhos yung ating stock. Whisk lang natin ito, and then let's adjust the seasoning by adding in salt and pepper. And pag nakuha na natin yung consistency na gusto natin, pwede na nating i-pour over doon sa ating bacon-wrapped turkey. Oras na para tikman ang mga putahing ginawa natin ngayon, mga food explorers. Quick and easy lang, di ba? Kayang-kaya nyo itong gawin, kaya naman isama nyo na to sa mga handa ninyo sa darating na Noche Buena. At siguradong mabubusog ang buong pamilya nyo sa masarap at simpleng mga dish na ito. Dahil sa linggo-linggo nating paglalakbay upang humanap ng mga bagong food trip destinations, ay nakahanap tayo ng food establishments na nag-o-offer ng kaparehas na cuisine na minsan na nating nadalaw. Pero ang muling pagkain ng mga ito ay maihahantulad natin sa pagbabasa ng libro. The more na tinitikman mo, the more na mas may nalalasahan kang kakaiba sa mga putahing inihahain sa'yo. At para samahan tayo, sagot na ni Anju Pertera ang isang masarap na Thai food experience para sa ating mga food explorers. When Mango Tree started in 2010, there wasn't a lot of options for Thai food. So me and my family really love food from Thailand. We love traveling. So we thought that Thai food would be like a perfect fit for like the market, especially since it's like starting, and we really saw like a future of Thai food here. Hi Food Explorers! This is me, Anjo Perquero, at andito ako ngayon sa Mango Tree Cafe. At balita ko, kung mahilig kayo sa Thai food, meron sa ditong mga twist na nagpabago sa normal na nakasanayan nating masarap na Thai food. Kaya naman, Food Explorers, ano pang gagawin natin? Titikim na tayo. Magsimula tayo ngayon sa crispy catfish with green mango salad. Let the tasting begin! Hindi mo mararamdaman yung catfish, pero may lasang catfish. Tapos kakaiba yung texture. Ganun, ang galing ng pagkakaluto. Tapos sobrang bagay yung green mango salad. So for me, this is perfect. Sobrang lakas maka-Thailand. Kapon-kap. Food Explorers, katulad ko ba kayo na mahilig gumising sa umaga? Siyempre, ano bang number 1 kasama natin sa umaga? At ang best friend natin, kape. At siyempre, ang Thailand, hindi magpapatalo. Meron din silang Thailand coffee. Kaya naman ngayon, susubukan natin itong. Unang gagawin natin, kailangan natin haluin ng maigi. Ang sarap. Para siyang iced chocolate na hindi, na matapang. So parang sweet na ipaglalaban ka. Ganun yung lasa nito. Very good. I like it.
Food Explorers, ito nang pinakihintay natin ang ating main dish at ang hawak ko ngayon, ang tawag po dito ay ang Drunken Seafood Pasta. Tingnan na natin agad to. Maanghang pala to. Yung anghang niya, yung anghang na masarap. Hindi yung anghang na papahirapan ka. Yung anghang niya yung may enjoy mo pa. Kita nyo naman siguro sa mga kung na-enjoy ko po yung pagkain. So good, sobrang sarap. At ito ang special Tom Yum Boom Boom Spike Drink. Cheers! Parang pinag-halo-halong herbs na may wansoy, may malunggay, may lagundi, lahat nandito. Parang kung may lagnat ka, instant galing. So Food Explorers, additional information, kung familiar kayo sa Tom Yum soup, eto yun. Nilagyan na ng yelo. Food Explorers, kung gusto nyo uminom ng sabaw na malamig at may gin, imagine mo yun. Wala ka nang hangover, lasing ka pa sabay. Dito lang yan. Tom Yum Boom Boom Spike Drink. Let's go. Ang tawag po dito ay ang Kanom Taco. Mukha siyang maha pero titikman natin kung lasang maha rin siya. Mga Food Explorers, para siyang makapuno pero square at maliliit. Masarap to. At syempre, Food Explorers, bilang nasa Thai resto tayo, Thai cafe tayo ngayon, hindi mawawala ang Mango Sticky Rice. At syempre, papartner natin yan ng Frozen Tiger Temple. Itong Frozen Tiger Temple, mga Food Explorers, ito po ay tamarind na spicy with coconut milk. Kapag maganda yung pangalan ng pagkain, ito tip number 1. Ayun yung una yung titikman. Kaya naman ito na. Let's go. Kalasa niya yung Tom Yum Boom Boom na may extra tamarind, tapos may onting spice nga. Para sa mga Food Explorers na pupunta sa Thailand, ito ang unang-una nyo nga hanapin kasi dito po sila sikat. Ayun ako. Hands up, hands down. Hindi mo na kailangan pang mag-book ng ticket pa Thailand para lang makatikim ng masarap na mango sticky rice. Siyempre, meron tayo dito yan sa Mango Tree Cafe. Ang sarap. At Mango Tree Cafe, we expect people to be able to relax and just have a casual day out or night out here at Mango Tree Cafe, so they can have a coffee after work or they can just have a brunch with their friends and families. Hello, Food Explorers! Naku, meron ako nakitang trending na recipe online. Kaya naman gusto kong itry yan ngayon. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's go, start na natin yan. Meron tayong 2 types of cheese. Actually, 3 sila. Mamaya ilalabas natin yon. Meron din tayong butter, bacon, cream, sugar, bread, eggs, and cinnamon. So, ito-transfer lang natin ang ating bacon dito sa ating pan. Ito naman, i-share ko sa inyo, bagong recipe na pwedeng-pwede nyo ring itry sa inyong bahay. So, itong bacon na to, ibe-bake natin siya or kung wala naman kayong oven, pwede nyo rin siya i-pan fry. Let's proceed sa bread. Dahil meron tayong mixture na gagawin dito. All you need is 3 eggs. Haluan na natin siya ng 1 cup of cream. Pagtapos natin siya i-mix, lagyan naman natin siya ng 1/2 cup of brown sugar. Lagyan naman natin ng cinnamon. And then mix, mix, mix again. At ayan, tapos na ang ating mixture. So, proceed naman tayo sa ating mga cheese. Pero bago yun, sabi ko nga sa inyo, meron akong secret cheese. So, i-grate na natin ang ating cheese. Heat up muna natin itong ating pan. Then, lagyan na natin siya ng butter. Isusok na natin ang ating bread dito sa ating mixture. And then, after natin siya isok, ilagay na natin siya sa pan. Antayin lang natin siya na mag-golden brown. Check din natin yung bacon natin, kung kamusta na yung bacon natin, ano. Ayan, pwede na natin muna siyang baliktarin. Parang bread pa lang, sarap na. Yum, yum. So, ayan, pwede na natin siya lagyan ng ating mga cheese. So, ang ating bacon naman. Then, lagyan na natin yung isa nating bread. I-flip na natin siya. Ito na ang ating 3
triple cheese French toast. Tikman na natin siya. Huwag na natin patagalin pa. Ating cheese. Sobrang sarap na itong trend recipe na to. At madali lang din siyang gawin. Kaya subukan nyo na rin to sa inyong mga bahay dahil super sarap niya. At sa mga mahilig dyan sa cheese, tip ko sa inyo, dagdagan nyo pa ng maraming cheese. Ngayong nasa huling buwan na tayo ng taon at nalalapit na ang Pasko, kabi-kabila na ang mga shopping bazaar na makikita natin sa buong Pilipinas. Bukod sa pamimili ng mga pangregalo ay isa din sa mga pinupuntahan ng mga mamimili ay ang mga food bazaar. Kakaibang cooking showdown ang gagawin natin ngayon mga food explorers. Dahil ang hamon natin sa ating mga bisita ay mag-isip ng isang putahe na hindi lang masarap kundi pwedeng maging pangnegosyo ngayong Pasko. At kumasa sa ating hamon, ang mga resident food explorers natin na sina Shuvi Estrata at Cheska Fausto. This time, we have a cooking showdown. Ha? Kasi lagi, it's either ako yung magluluto, papakain ko sa inyo. Cheska pupunta sa restaurant, ikaw yung pagsisilbihan this time. Ako naman yung hari, ha? Okay. Yes, ma'am. It's the other way around. Meron kami sa industriya na tinatawag na market basket. Lalong-lalo na pag nasa culinary school ka, is basically, it's a situation na lalabas yung galing nung nagluluto. Meron ba doon? Meron ba tayong ganito? Parang, Or yung dunong. pag-pray na lang na. Or pag-pray, pwede tayong mag-research online. Ay, pwede pala. Pwede. Yan. So what we have here sa ating likod is our set of ingredients. Yan. So basically, ang challenge natin para sa inyo is for you guys to come up with your best dish. Okay. Given kung ano man yung options natin. At saka mas maganda kung pwede rin nating gawing negosyo kasi ganun siya kasarap. Oh, okay. Pwede ba yun? Pwede. Sige, laban! Seryoso, no? Seryoso. Oo. May naisip na ba kayong concept? Meron dish? na. Oy, aba. Game. Kanina pa pala yung nag-iisip Oo. Nung una, yung sabi pa lang niya na we will create a dish, wala pa. Parang gusto ko pa nga yung shrimp diba? Kasi mahilig ako sa seafood. Pero nung nabanggit niya yung word na negosyo, dun ko naisip agad, okay, any type of sandwich, anong klase yung mas practical at mas low cost? Naisip ko agad yung chicken. Mahilig din ako sa chicken. So, parang sabi ko, okay, chicken sandwich. I wanted to go with mas easy na recipe since limited yung time. So, inisip ko kagad pork. Pork agad nasa isip ko para gisahin ko lang yon tapos lagyan ng anything, okay na siya. So, kaya naisip ko yung ginisang pichay. Isa na natin. Bisa na! Go! Pwede na kayo mamili Okay, ng gusto game. ninyo. Cheska, ano mga napili mong mga ingredients? For today, I decided since about negosyo siya and I feel like chicken sandwich is isa sa mga talagang sobrang on the go and then parang madali lang rin gawin and low cost, Yes. if I may say so. You just need a bun, ganon, and other ingredients. And syempre yung main natin, which is chicken, kung kahit saan, pwede mo siyang hanapin Yep, actually. totoo. And masarap. Ma'am Shuvi. Gusto ko pag may sandwich, gusto ko palaging may egg. So I'm gonna cook omelette and then Okay. on the side, gusto ko siya lagyan ng ginisang baboy. Alright. Wow! Oo. Sandwich na may ginisang baboy on the diba? side. Kakaiba yun. Yeah. Go! Basta Go lang, ang girl! importante lang naman dyan. So, for the bragging rights, are you guys Okay. ready? Ready! Ready! Chef! Go! Okay. Agad. Wow, marunong din Ay, pero nagtira. ako, nakabahan na ako. Kasi parang masasarap talaga yun sa kanya, guys. With Shuvi, ang saya lang kasi parehas kami ng, kumbaga almost the same kami ng idea and it's nice to see na both of our personalities through the dish nag-shine through. Parang Nashville chicken. Kaya naman pala nga eh. marunong. Nadali ka doon. Kaya nga eh. Shuvi. Kaya. Sorry talaga. Siguro you can fry muna yung chicken mo, if you want. Yeah. Hintayin lang natin siya maluto, mag-golden brown.
Opo. Do you want it higher? Baka kasi masunog. Chef JR, alam ko kung paano makapili ng magandang kind of potato. Okay. Dahil sa'yo, kasi pinapanood kita talaga sa Farm to Table. May nagtanong kasi sa'yo and then you said, as long as hindi siya malambot and wala siyang green something. Walang green. Yeah, I got Tsaka it from yung you. mga spots na yun. Yeah. Although, pwede naman tanggalin yan eh. Yeah. I think yung circle kasi yung pan chef mo. Hindi natin na heat ng maayos yung pan before putting the oil. Let's go, Shubi! Dapat daw ang nagpapasarap sa pagkain ay pagmamahal. I love you! I love you! Ganon? I love you so much! Ganon. At matapos ang mahigit kumulang isang oras, handa na sila Shuvi at Cheska na ipatikim ang kani-kanilang bersyon ng isang putaheng maaari ding maging negosyo ngayong buwan na ito. Excited na ako matikman ang mga nilutong putahe ng ating mga bisita. 3, 2, 1, reveal! Sandwich! Anong nangyari? Ba't naging sandwich battle tayo? Wala eh. Negosyo tayo. My sandwich is better. Wow! My sandwich is the best chicken sandwich in the world. My sandwich has ginisang pichay and omelette. My sandwich has mojos on the side and a ketchup and all the gulay. My sandwich is made with love. My sandwich, it's made of love you so much. Food Explorers! Heto na ang best chicken burger in town ni Cheska. At ang Salcedo sandwich with omelette and ginisang gulay ni Shuvi. First time si Chef hindi nagsalita. Hindi nagsalita si chef. Papat na lang. What I like about yung sandwich ni Shuvi is yung flavor. Actually, kapag pumikit ka, tapos kinain mo siya, you would never expect na ginisang petsa yung palaman niya. Right? It has this very good balance, yung feeling niya of crunch, savory, tapos yung fresh pop of flavor nung hindi mo akalain nga sa una na petsa eh. Yeah. Yeah. The only downside for me is yung bread. Bread. It was so soggy. And then yung kay Cheska naman, for me, it has a perfect crunch, perfect texture. Parang feeling ko, ilang daang beses mo nang ginawa yung chicken sandwich na to. It has that feel eh, na you knew what you were doing for this challenge. On a very slight edge. Ibibigay ko yun kay Cheska. Hindi, very slight. Gusto ko naman hindi niya ako tawagin. Hindi naman ako tinawag. Tinawag ka namin. Layo na. Layo na. Akala mo may Nag-celebrate cash prize muna, eh, no? oo. Nung sinabi niya na I won, I was like, yes! Parang dream come true. Like parang bucket. Parang na-heal yung childhood dream ko. Parang gano'n. So yun, happy lang.